Sa ating huling kwento ay may tatlong mayabang na instructor ang biglang nagsalita at lumapit sa ating bida at kanila itong sinabihan na sila daw ay manloloko, dahil ang immortal cultivation daw sa kapanahunan na ito ay kupas na, dahil ang umaangat na daw ngayon ay ang mga martial artist, at dahil sa mga sinabi ng tatlo patungkol sa immortal cultivation ang ating bida ay hindi na nakatiis at kanyang sinabihan ang tatlo na paano kung lalabanan na lang daw nila siya. Sa ganoon daw na paraan masasaksihan ang kanilang lakas bilang mga martial artist, at tuloy tayo sa ating kwento, at matapos marinig ng tatlo ang mga sinabi sa kanila ng ating bida ay agad silang sumugod, sambit pa nila na kung sino daw itong tao na ito para maghamon sa kanilang harapan, ipapakita daw nila sa akademya na hindi nila kukonsintihin ang mga ganitong klaseng tao. Ang ating bida naman na nakaabang sa tatlo na papasugod na sa kanya ay naghahanda na sa kanyang isang kamay upang turuan ng leksyon ang tatlong mayayabang na instructor. Si Jiuying naman na nasa tabi ng ating bida ay wala nang nasabi sa pinaggagawa ng tatlong mayabang na instructor, at pinakawalan na nga ng ating bida ang kanyang atake sa kanyang isang kamay upang matauhan ang tatlong mayayabang sa kanyang harapan, at makikita sa gitna ng tatlo ang mabilis na atake ng ating bida. Ang tatlo naman na nakakita sa ginawang atake ng ating bida ay biglang-bigla at nanlaki ang mga mata dahil ano daw ba itong kanilang nararamdaman, saad pa ng ating bida sa tatlo, na ang pamamaraan daw na iyon ay tinatawag na pillar winding art, iyon daw ay isang teknik na natutunan niya noong siya ay umiwas sa Jinkes assassination, dagdag pa ng ating bida sa tatlong instructor na magagawa mong iwasan ang mga pag-atake ng kalaban at ilunsad ang mga counter-attack. Saad pa ng tatlong instructor sa ating bida na paano daw niya ginawa ang ganoon na spell, nagulat naman ang dalawa pang instructor dahil sobrang bilis daw ng mga pangyayari kailan daw siya nagpakawala ng ganitong atake sa kanilang katawan, hindi daw ito maari, napaka-imposible daw ng ganitong spell na magagawa ng isang tao sa ganoon kabilis, kahit na nag-alinlangan ay pinilit pa rin ng isang mayabang na instructor ang kanyang sarili upang kanyang salakayin ang ating bida gamit ang kanyang espada. Napabahing na lang ng kaunti ang ating bida habang kanyang tinitingnan ang mga mayayabang na instructor, saad pa ng ating bida sa mayabang na instructor na manahimik na lang daw ito kung siya ay nakakulong sa kanyang ginawang spell, pag pinilit daw niya ang kanyang sarili na kumilos ito ay magtutulak upang pumutok ang kanyang mga ugat sa katawan, at umepekto na nga ang ginawang spell ng ating bida sa loob ng katawan ng isang mayabang na instructor dahil pinilit niya ang kanyang sarili na gumalaw. Makikita naman ang isang mayabang na instructor na hindi makapaniwala dahil totoo ang mga sinabi sa kanya ng ating bida. Ang kanya daw buong katawan ay sobrang sakit, halos sumabog na daw ang kanyang buong ugat sa katawan, at sa ilang sandali makikita ito na biglang bumagsak sa lupa dulot ng ginawang spell ng ating bida sa kanyang katawan. Napasabi na lang ang isang kasama niya na mayabang na instructor na kung patay na daw ba ito, at ang isang instructor naman ay napasabi habang gulat na ganito daw pala ang cultivation sa Immortal Path, hindi daw ito maaring mangyari. Saad pa ng mga mag-aaral na nanunood sa ginawa ng ating bida sa tatlong instructor, na mas lalo pa daw silang humanga sa ating bida dahil ang kapangyarihan daw ng isang ancestors ay totoong makapangyarihan, at ang ibang mag-aaral naman ay maiyak-iyak dahil gusto din daw nilang matuto ng Immortal Cultivation. Saad pa ni Lin Chenzu sa tatlong instructor na hindi na daw nakapagtataka na sila daw tatlong instructor ay walang kaalam-alam patungkol kay Master Yingxing, samantalang si Jiuying naman ay mas lalong na-in-love sa ating bida dahil sa taglay na angkin kaalaman nito patungkol sa cultivation. Dumating naman si Merong Yu sa pinangyayarihan ng gulo, saad pa niya sa tatlong instructor na kung hindi ba daw niya nasabi sa kanila na kailangan nilang galangin si Master Yingxing, ang kanila daw ginawang asal ngayon ay para lang sa mga talunan. Sila daw tatlo ay gumawa lang ng gulo para lang sa kanilang sariling kapakanan. Natulala na lang ang dalawang instructor sa mga sinabi sa kanila ni Merong Yu, at makikita sa kanilang mukha na sila ay pinapawisan habang sa kanilang katawan ay nakakapit pa rin sa kanila ang ginawang spell ng ating bida. Saad pa ng ating bida sa dalawang instructor na ipinakikita lang daw niya ang karunungan ng mga turo, at nais niyang huwag na silang magdulot ng gulo patungkol sa mga ancestor. Dahil sa mga sinabi sa kanila ng ating bida agad naman silang lumuhad sa harapan ng ating bida at nagpapasalamat sa kanyang mga payo sa kanila habang ang mga mag-aaral naman ay pinagtinginan sila. Agad naman naglabas ng scroll ang ating bida at kanyang sinabihan si Merong Yu na dahil daw naging interesado siya sa nurturing immortality, pinahihintulutan niya daw ito na gabayan siya nitong scroll na kanyang ibibigay sa kanya ngayon. Ang scroll daw na ito ay naglalaman ng mga basic immortal cultivation. Kung kaya kailangan mong subukan ang scroll na iyan upang ikaw ay matuto kung papaano mag-awaken ang iyong spiritual energy.
kung siya daw ay capable para sa bagay na iyan, iko-consider daw niya ito upang kanyang turuan kung paano ang tamang pag-refine sa kanyang chi sa katawan. Si Merong Yu naman ay manghang-mangha sa binigay sa kanya ng ating bida, at agad itong nagpasalamat sa ating bida, kanya daw itong babasahin ng maayos, hindi daw niya siya bibigwin, habang ang mga mag-aaral naman ay kanilang pinupuri ang ating bida dahil sa sobrang bait daw nito, isa daw itong tunay na bayani ng sangkatauhan. Nagsalita naman si Jiu Ying sa ating bida na huwag na daw itong magsayang ng oras, kailangan na daw niyang paluan ang masisilang bagay sa kanyang likod. Dagdag pa niya sa ating bida na kung gusto daw niya para mas lalong madali, kagatin na lang niya ito gamit ang kanyang bibig. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa mga pinapagawa sa kanya ni Jiu Ying. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili na baliw na daw itong demonyong ito, at pinalo na nga ng ating bida ang 2 bundok sa likod ni Jiu Ying. Saad pa ng ating bida kay Jiu Ying na ito ba ang kanyang papaluan itong 2 bundok na ito sa iyong likod, habang si Jiu Ying naman ay nasasarapan sa ginawa sa kanya ng ating bida. Sana daw palaging ganito ang gagawin sa kanya ng kanyang master, masyado daw itong masarap sa pakiramdam. Pagkatapos pagpapaluin ng ating bida ang 2 bundok sa likod ni Jiu Ying, makikita ito ay nag-transform bilang isang demonyong dragon na may maraming ulo, habang sa kanyang likod naman ay nakasakay na ang ating bida at si Lin Chenzo. At ang mga mag-aaral naman ay masayang nagpapaalam sa kanila, samantalang si Merong Yu naman ay seryoso lang sa kanyang ginagawa na pagbabasa sa binigay sa kanya na scroll ng ating bida. Ayon pa ni Merong Yu sa binigay ng ating bida na script sa kanya, na bagaman kakaunti lang ang seal script na binigay sa kanya, ito pa rin daw ay sulat kamay ng Qin Emperor, kung kaya kailangan daw niya itong pag-aralan ng mabuti. Sa isang nakatagong gubat 20 milya ang layo ay nakarating na ang ating bida kasama sila Lin Chenzo at Jiu Ying. Makikita si Lin Chenzo na nakikipaglaban sa mga halimaw sa kagubatan. Saad pa niya habang nakikipaglaban na 3 na lang daw ang natitirang halimaw ang kanyang kakaharapin dito ngayon, at ginamit na nga ni Lin Chenzo ang kanyang banal na katawan na ice magic upang kanyang tapusin na ang natitirang mga halimaw, at nasabi na lang ni Lin Chenzo na ang sinabi daw ng kanyang ninuno na si Yingxing, na dapat daw gamitin ng mga walang kamatayang magsasaka ang sining bilang kanilang pangunahing paraan ng pag-atake sa mga kalaban. Matapos tapusin ni Lin Chenzo ang mga halimaw, agad naman lumapit sa kanya ang ating bida. Saad pa niya kay Lin Chenzo na magaling daw ang kanyang ginawa, ang kanya daw banal na kakayahan na ang ice body ay unti-unting nagdevelop, malaki daw ang naitutulong ng kanyang pakikipaglaban sa mga halimaw sa lugar na ito. Habang si Jiu Ying naman ay abala sa pag-ihaw sa mga karne ng mga halimaw na napapaslang ni Lin Chenzo, at makikita ito na naglalaway na sa mga karne, at si Lin Chenzo naman ay nagpapakyut sa ating bida dahil daw sa mga papuri sa kanya ng ating bida. Makikita ito na nahihiya at parang na-inlove sa ating bida dahil sa sobrang bait nito at lagi daw siyang pinupuri sa kanyang mga ginagawa. Habang abala si Lin Chenzo sa pag-iisip sa ating bida at ang ating bida naman ay abala sa pagturo kay Lin Chenzo, bigla na lang silang napalingon sa kanilang unahan dahil may isang grupo ng mga kalalakihan na nagsasalita. Saad ng mga mayayabang na mga kalalakihan na hindi daw nila inaasahan nga nandito din pala ang mga tao galing sa Kangklan Academy, at ang hindi daw niya matatanggap ay nagsanhi pa daw ito ng ingay dito sa kagubatan. Sambit pa ng lalaki sa ating bida habang mayabang na nakangiti, nabibigyan daw niya ito ng payo patungkol sa Kangklan Academy. Huwag daw ito magtiwala sa mga tao galing sa Kangklan Academy habang maaga pa. Iwasan na niya ang mga tao sa Kangklan Academy upang hindi ito magsisi sa bandang huli. Kung hindi siya daw na si Lubo ay hindi magbibigay ng galang sa kanya. Ang pangalan pala ng lalaki na ito ay si Lubo na nanggaling sa War Academy Elite. Nagtanong naman ang ating bida kay Lin Chenzo na sino daw ito si Lubo sa kanilang harapan ngayon, habang si Lin Chenzo naman ay napahawak sa kanyang ulo habang biglang-bigla sa pangalan ni Lubo. Kung tama ba daw ang kanyang naririnig na siya si Lubo o baka nasisiraan na siya sa kanyang ulo dahil narinig niya ang pangalan na Lubo. Saad pa ni Lin Chenzo sa ating bida na kung ang tao ba daw na iyan ay ang totoo o hindi totoo na Lubo, kailangan pa rin daw nilang mag-ingat sa kanya, dahil sa kanyang paghusga sa kanilang kasuotan. Sila ay mula sa War Academy at nasa isang masamang relasyon sa kanila ang Kangklan Academy. At hindi na nga nagpaligoy-ligoy si Lubo at agad itong sumalakay patungo sa kinatatayuan ng ating bida at ni Lin Chenzo. Sabi pa ni Lubo sa kanila Lin Chenzo at ang ating bida, na mga walang hiya daw ito, may lakas pa daw ito na loob na hindi siya pansinin sa kanyang mga sinabi kanina, kung kaya pagpipirisuhin daw niya silang lahat mula ulo hanggang paa. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili habang nanonood kay Lubo, na aatake na sa kanila.
na mayroon na naman daw taong tanga na bigla-bigla na lang nagagalit ng walang dahilan, habang si Lin Chenzo naman ay naghahanda na ng kanyang sandata upang kanyang salagin ang papa-atake na si Lubo, at nang nagkatapat na ang ginawang atake ni Lubo makikita naman ito nga matagumpay nga na depensahan ni Lin Chenzo bagaman siya ay nahihirapan sa atake sa kanya ni Lubo dahil sa agwat ng kanilang lakas. Saad pa ni Lubo kay Lin Chenzo na wala daw siyang kwenta, simula daw noong siya ay tinuturing bilang isang lumilipad na general, at kung paano noong siya ay nag-iisa at kanyang hinarap si Guan at si Zhang Fei, habang makikita naman si Lin Chenzo na napa-atras sa atake sa kanya ni Lubo. Napasabi na lang si Lin Chenzo sa kanyang sarili na ang tao daw na kanyang nakalaban ngayon ay ang totoong Lubo, dahil ang kanya daw lakas ay kahintulad na ng isang S-class high-level martial artist at mayroong napakalaking talento. Sinabihan naman ni Jiu Ying si Lin Chenzo na kung gusto ba daw niya siya na lang ang bahala sa tao na iyan upang kanyang turuan ng leksyon. Hindi naman nagustuhan ni Lin Chenzo ang mga sinabi sa kanya ni Jiu Ying at kanya itong pinatahimik habang ang ating bida naman ay nakikinig lang sa kanilang dalawa. Sabi pa ng ating bida sa kanila na kung gusto mong maging immortal kailangan mong kalimutan ang tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng mga antas ng martial artist at gamitin ang iyong espiritual na enerhiya upang labanan ang iyong mga kaaway. At dagdag pa ng ating bida na dapat mong gamitin ang espiritual na enerhiya upang maigalaw ang iyong katawan ng matalino at lumayo sa komprontasyon lalo na kapag nakaharap ang mga kalaban gamit ang mabibigat na sandata. Dahil sa mga narinig ni Lin Chenzo sa mga sinabi sa kanila ng ating bida, agad naman itong sumugod kay Lubo dahil naiintindihan na daw niya ang mga payo sa kanya ng kanyang master at ito ay nagpapasalamat. Habang si Lubo naman ay nakangiti lang habang nanunood kay Lin Chenzo na papasugod na sa kanya. At nang paghampas ni Lubo ng kanyang sandata kay Lin Chenzo, siya ay nagulat at hindi makapaniwala dahil bakit ang bilis daw na iwasan ng babae na ito ang kanyang ginawang mabilis na atake. Sabi pa ni Lin Chenzo sa kanyang sarili nga nakikita daw niya sa reaksyon ng lalaki na ito nga naguguluhan pa kung paano niya naiwasan ang kanyang ginawang atake kanina, kung kaya panahon na daw niya ito upang mag-counter-attack. At si Lubo naman ay napasigaw kay Lin Chenzo na kung papaano daw na ang talunan na nanggaling sa Kangklan Academy ay nagawang maiwasan ang kanyang ginawang atake. Sabi pa ng ating bida kay Lin Chenzo habang nanonood siya sa kanilang laban, na samantalahin daw niya ang pagkakataong umatake pag nakakita ng kahinaan sa kalaban. Agad naman sumunod si Lin Chenzo sa mga sinabi sa kanya ng ating bida at agad itong tumalon sa itaas upang kanyang atakehin na si Lubo habang ito ay nakatalikod. Hindi naman makapaniwala si Lubo sa ginawa sa kanya ni Lin Chenzo at sabi pa niya na anong klaseng sorcery daw itong bumabalot sa kanya ngayon bakit hindi daw siya makagalaw, at makikita naman ang ating bida na nakatingin lang at kanyang inaanalisa ang kakayahan ni Lin Chenzo, at nang nakawala na si Lubo sa bumabalot sa kanyang katawan kanina na isang sorcery, kanya naman binaling ang kanyang pansin sa ating bida dahil siya daw ang dahilan kung bakit nagkaganito siya sa kanilang laban. Kung kaya siya na lang daw ang kanyang unahin upang wala nang sagabal sa kanyang laban, bigla naman nagbago ang ekspresyon ng mukha nila Lin Chenzo at Jiu Ying sa ginawang hakbang ni Lubo. Sabi pa ni Lin Chenzo na ano daw ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkilos laban sa isang taong ancestor o baka naghahanap siya ng kamatayan. Si Jiu Ying naman ay nasabi na lang niya habang papasugod na sa ating bida si Lubo na ano daw ba ang ginagawa ng batang ito. At makikita na nga ang sandata ni Lubo na papalapit na sa ating bida at ito ay kanyang binabalutan ng nalakas na apoy upang kanyang patayin ang ating bida. Ngunit, sa hindi inaasahan ni Lubo na madali lang itong napigilan ng ating bida gamit lang ang kanyang dalawang daliri, at hindi man lang ito napa-atras sa kanyang kinatatayuan, takang-taka naman si Lubo habang napanganga dahil napigilan daw ng tao na ito ang kanyang ginawang atake gamit lang ang kanyang daliri. At isa pa hindi daw siya makakagalaw dahil sa spiritual na enerhiya nga nagmumula sa tao na ito. Saad pa ng ating bida kay Lubo na hindi na daw masama ang kanyang pinakita sa kanya na lakas, kung kaya ililigtas daw niya ang kanyang buhay dahil mayroon siyang talento. At bigla, pinakawalan ng ating bida ang kanyang atake kay Lubo gamit lang ang kanyang isang daliri. At makikita si Lubo na tumilapon sa malayo habang si Lin Chenzo at si Jiu Ying naman ay gulat na gulat at hindi makapaniwala sa lakas ng atake ng ating bida kahit kapiranggot pa lang ito ng kanyang lakas. Nasabi na lang ni Lubo sa kanyang sarili habang nakatingin sa ating bida na kung sino daw ba ang tao na ito, dahil halata daw sa kanyang pinapakitang lakas ngayon ay hindi siya isang martial artist. Dali-dali naman sumigaw ang dalawang tokmol na kasama ni Lubo at dala-dala ang kanilang phone dahil naalala na daw nila kung sino ang tao na kanyang nakalaban. Ang tao daw na kanyang nakalaban ay ang nakita niya noong nakaraang araw sa television.
Sabi naman ng isang tukmol kay Lubo nga ginalit daw niya ang isang Grandmaster, dahil sa galit ni Lubo sa mga pinagsasabi ng kanyang dalawang kasama na tukmol, ay agad niya itong sinigawan na tumahimik daw ito, at agad niya itong sinipa ng pagkalakas-lakas at ito ay tumilapon sa malayo. Sabi pa ni Lubo sa kanyang dalawang kasama na tukmol, na bakit hindi daw nila sinabi kanina habang maaga pa. Dahil sa mga nalaman ni Lubo sa katauhan ng ating bida agad naman itong lumuhad sa harapan ng ating bida at ito ay humihingi ng patawad sa kanyang ginawang asal kanina. Sabi pa ni Lubo sa ating bida nga na offend daw niya ang isang majesty kung kaya siya na daw ang bahala kung papatayin niya siya, dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan kanina. Hindi naman makasagot ang ating bida sa biglang pagbago ng ugali ni Lubo sa kanyang harapan. Nagtanong naman ang ating bida kung ano daw ba na dinastiya siya nabibilang, at ipakilala daw niya ang kanyang sarili sa kanya, pero sa isip-isip ng ating bida habang kanyang pinapanood si Lubo, nga sa halip maghanap siya ng isang general nga nang galing sa Chin, sa hindi daw niya inaasahan nakatagpo siya ng isang general na hindi niya alam kung saan ang kanyang pinanggagalingan, saad pa ni Lubo na nanggaling daw siya sa Great Han, ang isang ito ay talagang kawili-wili pagkatapos ng lahat ng dinastiyang Chin ay pinabagsak ng susunod na dinastiya. Dagdag pa ni Lubo sa ating bida na isa lang daw siyang hamak na tao na hindi hihigit sa ating bida, at kanyang tinawag ang ating bida na Your Majesty. Sabi naman ng ating bida kay Lubo habang ito ay nakaluhod na makatuwirang magbabago ang mga dinastiya pagkatapos ng mahigit 2,000 taon, at dagdag pa ng ating bida kay Lubo na kung siya daw ay nag-reincarnate bilang general sa Chinese dynasty, kung ganoon dapat kang maging ambisyoso at huwag masyadong abala sa pakikipaglaban sa iyong sarili. Sabi naman ni Lubo sa ating bida na totoong-totoo daw ang sinabi ng kanyang kamahalan na yumaong emperador, dahil daw ang mga kasabihan na kung tayong tatlo ay laging may karapat-dapat, sa isip-isip naman ni Lubo ay ang pagkakataon daw ngayon ay hinog na dapat daw siyang kunin ng emperador bilang matuwid na general, at agad niya sinabihan ang ating bida na siya daw si Lubo gagawin daw niya ang kanyang buong makakaya upang kanyang suklian ang iyong kabutihan, ngunit sa kabila ng mga sinabi ni Lubo sa ating bida, makikita ito nga agad na tumalikod. Sabi pa niya kay Lubo na nasa isip ko ang buong mundo, tinatrato ko ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng nilalang, hindi ako tatanggap ng isang tao bilang general ko para sa sarili kong kapakanan. Nagtanong naman si Lubo sa ating bida na bakit naman hindi niya siya tatanggapin bilang kanyang isang general, at makikita sa mukha ni Lubo na ito ay hindi makapaniwala sa mga plataporma ng ating bida para sa buong mundo at sangkatauhan. Ayon pa sa ating bida na ngunit may pagkakataon pa rin na pag-isahin ko ang mga akademya at ayusin ang walang kamatayang puwersa. Nabigla naman si Jiu Ying at Lin Chenzo sa mga plano ng ating bida na kanyang pagkaisahin ang mga akademya, at lumingon ang ating bida sa kanilang lahat at sabay sabi, na sa panahon daw na iyon lahat ay magiging alagad ko ng walang puwang para sa hindi patas at pantay-pantay ang pagtrato sa lahat, dahil sa mga binitawan na mga salita ng ating bida. Makikita si Lubo na umiiyak at sabi pa niya sa ating bida na hindi daw siya nag-iisip sa mga bagay-bagay, ngunit ang pangarap daw ng Emperor ay para sa kabutihan ng lahat, dahil sa mga pangarap na iyon masyado daw siyang na-enlightened sa mga sinabi ng Emperor. Manghang-mangha naman si Lin Chenzo sa mga binitawan na mga salita ng ating bida sa kanila, habang si Jiu Ying naman ay mas lalong na-inlove sa ating bida. Saad pa niya na hindi na daw nakapagtataka na ang kanyang master ay kayang pamunuan ang buong mundo. Si Lubo naman ay hindi pa rin tumigil sa pag-iyak dahil sa nakaraan daw niya na buhay ay hindi man lang siya nakatanggap ng mga iba't ibang mga karangalan, isa daw siyang taong talunan sa nakaraan niyang buhay, ngunit sa pagkakataon daw na ito nakatagpo siya ng isang master na magaling mag-isip at mayroong magandang kalooban kung kaya pagsisilbihan daw niya ito sa kanyang buong buhay, at makikita ito na umiiyak habang nakaluhod sa harapan ng ating bida, at sumisigaw na kanya daw pagsisilbihan ang kanyang master kahit saan pa ito magpunta. Dahil sa mga sinabi ni Lubo sa ating bida agad naman napangiti ang ating bida dahil sa katapatan ng tao na ito sa kanya kahit ngayon lang sila nagkakilala. Saad pa ng ating bida na kung gusto daw niya siyang pagsilbihan, mag-cultivate daw ito at magpalakas, at pagkatapos ipakita daw niya sa kanya ang kanyang buong potential para sa kapakanan ng buong mundo, agad naman nagpasalamat si Lubo sa binigay sa kanya na pagkakataon. Manghang-mangha naman si Lin Chenzo sa ating bida dahil sa ilalim daw ng pamumuno ng kanyang master. Ang immortal na cultivation ay hindi na malayo na ito ay lalaganap sa buong mundo, pag ganoon daw ang mangyayari, ang kanila daw bansa balang araw, ay kilalanin na isang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ngunit hanggang dito lang muna ang ating video, huwag po kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel.
By the way, sa mga gusto na mag-donate sa ating channel, welcome po ang aking GCash number at ilalagay ko po ito sa comment section, upang ganahan tayo mag-upload ng video araw-araw. See you, bye-bye!